ayon sa version na binasa ko sa The New Living Bible o The Living Bible Translation at The New Living Translation, dalawang Biblia yun nagpahayag about sa pangangaral ni Apostol na Pablo sa ating Panginoong Jesucristo nakapako sa krus na nakalagay sa picture. Kasi alangan naman nung sinabi ni Pablo yung daldala niya yung talagang krus ni Kristo na nandun si Kristo. Ano ka ba naman? Kaya nga placard na nakapaloob ang picture. Kaya ang question ko sa iyo, no? Ayon sa nabasa natin na huwag dun sa walang nabasa, doon nga sa nabasa ayon sa nabasa natin. Nangaral ba si Apostol Pablo ng Panginoong Jesucristo na nakapako sa cross na nakalagay sa picture? Nangaral o hindi nangaral? Nangaral siya sa larawan ng Panginoon. Amen, larawan. Sa cross. Okay, Brother John Ray, sinagot na niya Brother John Ray na based doon sa ginawang translation, nangaral si Pablo na may picture. Larawan pa nga Brother John, sinabi niya nangaral ng larawan. So therefore mga kapatid, tatanungin ko pa sana siya, ano ang Tagalog ng picture? Pero ang sabi niya, larawan. Siya na sumagot, larawan. Nangaral si Pablo ng larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Yang bato ay existido na yan sa panahon pa ni Moses. Sa New Testament na lang tayo sa New Testament na lang tayo. Hindi, sa New Testament tayo Galatia 3:1 Kahit natupad na yun, still bato pa rin yun. Ano ka ba? Shut up. May babasahin ako. Huwag mong gawin. Go. Relax, go. Go, relax. May babasahin ako, go. Galatia 3:1. Galatia 3:1. Si San Pablo na nangaral nito sabi ni San Pablo, "O foolish Galatians, who has cast an evil spent on you, for the meaning of Jesus Christ's death was made as clear to you as if you had seen a picture of his death on the cross." Si Kristo, si San Pablo nangaral ba sa ating Panginoong Kristo nakapako sa cross na may picture? Nangaral o hindi nangaral? Nako bro. Hindi. Nangaral o hindi nangaral? Wag yung nako. Nangaral ba si San Pablo ng Kristo nakapako sa krus na nakapicture? Nangaral o hindi nangaral? Bro, ang message of No. Sagutin mo ako. Sagutin mo ako sa tanong ko. Gaw, sagutin mo ako sa tanong ko, Gaw. Yung si San Pablo ba, nangaral ba siya sa Panginoong Jesucristong nakapako sa krus na nakapicture? Nangaral o hindi nangaral? Mensahe nga, nagmensahe siya. Nangaral ba siya o nangaral ba siya o hindi nangaral? Wait lang muna. Brother Jonel, ang tanong niya, ito sa translation niya na ito, na may nakalagay picture. Nangaral ba daw si Apostol Pablo na may picture? Yes or no? Picture, hulagway, yung inilarawan niya, pero hindi siya nagkala. Picture ni Kristo na picture ni Kristo na nakapako sa krus. Sangayon ka ba nang ipinangaral ni San Pablo? Hindi nakasulat nakapent Ano yung pinaka-picture? Message of the cross. Brother Junle, baka yung Brother Junle, yun na lang The Living Bible. Kasi may placard talaga doon. Sige. Gamitin natin The Living Bible, The Living Bible. Ayaw. May placard talaga doon ito. Gamitin ko The Living Bible. Balikan natin pagbasa.
Oh, Ang foolish. hindi sa picture. Brother Junel, Wala, makinig ka bro. muna. Oh, foolish Galatians. What magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved. Pag sinabing waved, yung winawara-wara ba? No? Waved a placard before with you, a picture on it of Jesus Christ dying on the cross. So si Panginoong Jesucristo, dala-dala ni San Pablo, naka-placard, at sa placard andun ang picture ni Panginoong Jesucristo nakapako sa cross. Question, nangaral ba si San Pablo sa ating Panginoong Jesucristo nakapako sa cross sa pamamagitan ng picture? Nangaral o hindi nangaral? Hindi yan ang ibig sabihin yan, bro. Hindi ako nagtanong sa iyo kung anong ibig sabihin. Ang question ko, nangaral ba si San Pablo sa ating Panginoong Jesucristo nakapako sa cross gamit ang picture? Nangaral o hindi nangaral? Hindi po ibig sabihin na gamit ng Ano ang ibig picture. sabihin yan? Ano ang ibig sabihin yan? Wait lang muna, Brother Ano ka ba Junel. naman? Ang tanong ni Brother Junel sa iyo, Brother Junel, yung bang binasa ba niya, nangaral ba si Apostol Pablo gamit ang picture based doon sa binasa niya? Yun ang tanong niya. Kaya nga, mula pa kanina, yung mga translation na ginagamit niya, questionable. Bro, wag mo kaming questionin sa translation. Wag mo kaming questionin sa translation. Abang dyan, wait lang. Brother Junel, wag mo kaming tanungin sa translation kasi ang gamit mo translation lang din. Natakot ka ba na babasahin sa Tagalog? Bakit takot ka babasahin sa English? Bro, wait lang muna ha. Ang topic kasi ninyo ngayon, larawan. Kaya si Brother John Ray, hindi siya lumalabas sa issue, larawan. Ang point ni Brother John Ray, ba't siya gumagamit ng mga translation na mababasa letra por letra? Kasi yan ang ugali ninyo eh. Kailangan mabasa sa Biblia, letra por letra. Hindi naman yan comics, Biblia naman yung ginagamit ni Brother John Ray. Ngayon, ang tanong niya ngayon, based doon sa binasa niyang Biblia, nangaral ba daw si Apostol Pablo na may picture o wala? Yun ang tanong niya. Oo lang naman ang hindi eh. Bro, huwag kang mag-base sa isang translation lang. Sige, isa-isahin ko. Wait lang muna. Ate mo na ipasagot mo na yung Brother John Ray. Bago tayo maglipat sa isa kasi hindi kasi nasusolve ang issue hanggat iniiwasan ng issue. Kaya nga. Basahin daw natin sa Tagalog. Brother kasi, bro, sinasadya kasi ikaw naman ang nag-ano eh. Ikaw naman ang nag-interpret yan. Brother Jonel, sinasadya talaga ni Brother John Ray na magbasa ng translation kung saan nandoon letra por letra. Kasi ang sa inyo kasi pag wala, huwag paniwalaan. Pag nandyan, paniniwalaan. Kaya ginagamit niyo yung letra por letra na mababasa, huwag mo siyang dalhin sa translation muna na walang letra por letra doon. Bro, Dito muna tayo sa letra por letra. So ang tanong niya, sa Bibliang binasa niya, bago tayo magpunta doon sa yung Tagalog mo ha, dito muna tayo para, sagutin mo na yung ano mo na, tanong mo na para masolve yung issue. Sa Biblia ang ginamit ni Brother John Ray, mababasa ba daw doon na nangaral si Pablo gamit ang picture? Yes or no? Iba naman yung drive Yes or no lang. Ano ka ba? Ano ba sa'yo? Grabe naman. Bro. Ayon sa version, mamaya na yung version mo. Ayon sa version na binasa ko, Brother Junel. Brother Junel, makinig ka muna. Brother Junel, makinig ka muna. Ayon sa version na binasa ko sa The New Living Bible o The Living Bible Translation at The New Living Translation, dalawang Biblia yun nagpahayag about sa pangangaral ni Apostol na Pablo sa ating Panginoong Jesucristo nakapako sa krus na nakalagay sa picture. Kasi alangan naman nung sinabi ni Pablo yung daldala niya yung talagang krus ni Kristo na nandun si Kristo. Ano ka ba naman? Kaya nga placard na nakapaloob ang picture. Kaya ang question ko sa iyo, no? Ayon sa nabasa natin na huwag doon sa walang nabasa, doon nga sa nabasa ayon sa nabasa natin. Nangaral ba si Apostol Pablo ng Panginoong Jesucristo na nakapako sa cross na nakalagay sa picture? Nangaral o hindi nangaral? Nangaral siya sa larawan ng Panginoon. Amen, larawan.
Sa cross. Okay, Brother Junre, sinagot na niya Brother Junre na based doon sa ginawang translation, nangaral si Pablo na may picture. Larawan pa nga eh. Brother John, yung sinabi niya, nangaral ng larawan. So therefore mga kapatid, tatanungin ko pa sana siya, ano ang Tagalog ng picture? Pero ang sabi niya, larawan. Siya na sumagot, larawan. Nangaral si Pablo ng larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Okay. Go ahead, Brother Janelle. Hanggang 11 lang tayo, ha? Kung sabihin mo na picture, yun lang ba ang ibig sabihin ng picture na ipininta or mayroon pang iba? Ang sabi mo, larawan, so okay na ako doon. Ikaw nang sumagot ng larawan. Hindi ko na issue kung anong uri ng picture, basta sinabi mo, nangaral si Pablo ng larawan. Hindi mo na mababawi yan. Next question na. Meaning yun? Hindi. So, inamin mo na bro, sabi mo, yes, nangaral si San Pablo ng larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa bibig mo na lumabas yan. Itatanong ko pa sana kung ano ang Tagalog ng picture eh. Pero ikaw na nagsabi, yes, nangaral si Pablo ng larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya salamat. May tanong ako. Okay, next question. Yung bang ibig sabihin ng picture, kung magsabi ka ng picture, yun ba yun absoluto ba na ipininta? O wala na akong pakialam dyan. Basta ang sagot mo sa akin, yes, nangaral si Pablo ng larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Period. Dahil hindi mo na yan mababawi kasi ikaw na ang sumagot. Yes, nangaral si Pablo ng larawan ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan ang ipinasok mo dito against ka sa larawan. Pero ikaw na ang nag-affirm na nangaral si San Pablo ng larawan ng Panginoong Jesucristo. Next question. Okay. Yun nga ang ano ko. Kung magsasabi ka ba ng picture, ibig sabihin ba yun absoluto na ipininta or meron pang ibang kahulugan? Wala na akong pakialam Kasi kung absoluto ba yung ipininta. Wala na akong pakialam kung absoluto yung ipininta. Ang sa akin, ikaw na ang sumagot. Yes, nangaral si Pablo ng larawan ng ating Panginoong Jesucristo, bro. Ikaw ang sumagot niyan. Ikaw ang sumagot niyan. Yeah. Basahin ako dito sa sulat ni Apostol Pablo sa sige, basahin mo. Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Okay, sige. Kasi ang sabi dito, mensahe. Kaya sige, ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross, binuang alang ni adtong nagalaglag. Apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Mensahe ang ibig sabihin noon, yung sinabi mo kanina na picture. Nung mensahe. Mensahe yun. Sinabi ba ni San Pablo na ang picture ay mensahe? Sinabi ba dyan, picture, mensahe? Unang Korinto, kapitulo 1:18. May nabasa ka dyan, ang picture, mensahe? Sabi niya dito. May nabasa ka ba dyan, ang picture, mensahe? Huwag kang mag-stick to one interpretation na pagsabi mo picture, hindi mo na ako nag-interpret, nagtanong lang ako. Hindi ako nag-interpret, nagtanong lang ako sa iyo. Sabi mo kasi, ang picture, mensahe. Basahin mo nga sa unang Korinto 1:18, sinabi ba ni San Pablo dyan, ang picture, mensahe? Sige nga. Sabi nga dito sa unang Korinto 1:18 eh. Mensahe eh. Mensahe lang nga. Sabi mo kasi yung picture, mensahe. Iba yung mensahe, iba yung ang picture, mensahe. Nilagyan mo ng definite article ang picture eh. Sabi mo, ang picture. Ibig sabihin, the picture. Definite yun. Sabi mo, ang picture, mensahe. So, sinabi ba ni St. Paul, ang picture, mensahe? Sige nga, basahin mo. Baka ikaw lang nag-interpret. Nagtanong lang ako eh. Sabihin mo, nag-interpret ako. Nagtanong lang ako sa iyo eh. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamuniag, kundi aron magsangyaw sa maayong balita. Wala nako gamita ang mga pulong nga lisod. Mga pulong ang iyang gisabot dire. Sabton. Aron tanan ni mo ana. Ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Mga pulong lang. Basta yun ang iyang gigamit. Wala siya maghisgot og picture nga gipinta. Bro, wag na yan bro kasi wala ka nang lusot bro. Umamin ka na. Next question ko sa iyo bro. Sangayon ka ba dito? Bro? Sangayon ka ba dito na ang mga apostol? Sangayon ka ba? Bro, sige. Ito ang tanong ko sa iyo sa sige, John 4:24. John 4:24 ito ha. Oh. Kasi ito, John 4:24,
mangyayari ito sa panahon ngayon. No, saan mo nabasa na mangyayari sa panahon ngayon? Huwag mong i-interpret yan na mangyayari sa panahon ngayon. Ano sa panahon ngayon? Wala sinasabi sa panahon ngayon dyan. Ay, klaro na yan. Tingnan. Hanap ako ng interpretation na English kasi Bisaya kasi. Dapat may nakalagay sa English may nakalagay sa English na mangyayari yan sa panahon ngayon. Oh. John 4:24. Sige, basahin mo sa English na may nakalagay dyan. It will be happen on the day of Jonel. Yan ang nakalagay, ha? Tupik. Dito, ha? Tupik. The time is coming as a 4. Jesus replied, believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. No, wala mag-matter, ha? You Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know all about him, for salvation comes through to the Jews. But the time is coming, indeed it's here now, when true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship him that way. For God is spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth. Ang tanong? Ang tanong? Ngayon nga. Ano ngayon? Yung here na, panahon ni Kristo yun. Hindi panahon mo. Basta sabi dito, right? But the time is coming. Sabi dito, indeed, it's here now. Kaya nga, yung here now yan, sa panahon ni Kristo. Hindi sa panahon mo. Nag-interpret ka eh. Panahon ni Kristo yun. Sinabi niya na sa panahong ito. Yung ito yung panahon nila, hindi panahon mo. Ba? Pinapasok yung sarili mo sa panahon nila eh. Yun dati bro, gumagamit sila ng mga... Hindi, ganito, ipapaunawa ko sa iyo yung konteksto ng John... Brother Junel, ipapaunawa ko sa iyo ano ang konteksto ng John 4. Brother Junel, makinig ka muna. Ayun, nasa yun. At sabi ng propesya, wala na nga kahit isang bato na matitira. So ibig sabihin, tumutukoy yun sa templo ng mga Hudiyo. Sabi dito, hindi na tayo magmamatter kahit saan tayo magsasamba. Sabi dito. Hindi yan ang konteksto. Ano ka ba? Hindi na magmatter kung saan. Pwede tayong magsamba ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Kung gusto mo mapaturo, tuturuan kita paano unawain ang John 4:24. Hindi yan ang punto diyan. Nako. Hindi yan. Mali ang unawa mo diyan. Napakalinaw sa John 4:24, ang pinakamalinaw diyan sa John 4:24. Sambahin ang Panginoon sa espiritu at katotohanan. Hindi niya sinabi sambahin ang Panginoon sa espiritu lang. Kaya nga may katotohanan eh. Tinanong kita kanina, sino yung katotohanan? Sabi mo si Panginoong Jesucristo. Salamat. Ayon sa hula ni Isayas, ang Panginoong Jesucristo pagagawan ba ng monumento sa altar niya? Umamin ka. Sabi mo kanina, sige si Panginoong Jesucristo yan. Umamin ka na eh. Saan mo ilalagay yun? Sa altar ng Panginoon. Tanong, kung kayo talaga yung nakastupad niyan, nasaan ang altar niyo at ang Panginoon, ang monumento ng Panginoon? Kasi doon daw siya sasambahin eh. Kasi yung 19, alam mo, Brother Jonel, kung uumpisahan mo pagbasa yung Isaiah 19 hanggang 21, mayroong gagawing pag-aalay doon. Sa altar ng Panginoon na andun ang kanyang monumento, doon gagawin ang service, ang pag-aalay, and worship. Yun ang hula. Yun ang hula ni Isaiah.